Team Orange! Ngayon sa ating vlog, ating tatalakayan ang tungkol sa teenage pregnancy. Ako si Hilton, naalamin natin kung ano nga ba ang teenage pregnancy. At ako naman si Christian Lloyd, at alamin natin kung ano nga ba talaga ang epekto ng teenage pregnancy. Hi, ako nga pala si Roval at alamin natin ang statistics at bilang ng mga teenage pregnancy sa Pilipinas at sa ibang bansa. At ako naman si Lester. Tayo mag-interview ng mga estudyante at guro dito sa ating eskwela patungkol nga sa teenage pregnancy. At ako nga pala si Elusa. At ating simulan ng ating vlog. Ano nga ba ang teenage pregnancy? Ang teenage pregnancy ay isang issue sa Pilipinas at hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito ay pagdadalang tao ng isang babae na wala sa wastong gulang. Ito ay hindi ginusto ng babae na magdalang tao. Gaano na nga ba kadami ang nagkakanak sa wala sa wastong gulang? Paano natin mapapababa ang bilang nito sa Pilipinas? Tara at alamin natin ang opinyon ng bawat isa. Tara! Tayo naman alamin kung ano nga ba talagang epekto ng teenage pregnancy sa ating kalusugan. Nagiging resulta ng maagang pagbubuntis ang pagiging masakitin ng mga naging ina at posible din silang maging problema kaugnay ng ekonomiya. Ang mga nagbubuntis sa murang edad ay laging hindi nakapagtapos sa pag-aral. Dagdag pa, mas maliit ang maaaring makuhang sahod at kita dahil sa pagtigil ng pag-aaral. Naging direkta itong epekto sa ating bansa. Maliban sa may direktang epekto sa bata, ang maagang pagbuntis ay may epekto rin ito sa kalusugang pisikal at maging mental. Ang exposure sa matinding kahirapan, bunga ng social at biological na salib. Ang maaaring nagtutulak sa mga kabataan na magiging normal ang teenage pregnancy. Sa kabila ng nagugutom na pamilya, hindi pa rin nagiging tuwid ang pagtatalakay sa teenage pregnancy, ang mga epekto nito at kung paano iwasan. Ating pag-aralan ang statistics ng teenage pregnancy sa Pilipinas at sa ibang bansa. More than 386,000 or 6.8% of Filipino girls aged 15 to 19 have begun childbearing. Every year, an estimated 21 million girls aged 15 to 19 years in developing regions become pregnant and approximately 12 million of them give birth. 64.5 births per 1,000 women in 2000 to 42.5 births per 1,000 women in 2021. Ngayon naman tayo magtatanong ng mga estudyante guro dito sa ating eskwela patungkol nga sa teenage pregnancy. Kaya tara, simulan na natin. Arat na! Magandang hapon po sa inyo, no? Pwede po kami magtanong? Alam niyo po ba yung teenage pregnancy? Depende ay maybe. Okay po. Ano po yung opinion nyo about po dun sa teenage pregnancy? Yung mga bata pa lang pinabubuntis pa lang, mabubuntis na agad. Payo po ba kayo sa mga nagsasabing i-normalize po daw yung teenage pregnancy? Depende sa sitwasyon. Kasi iba kumbaga yung teenage pregnancy is parang pangit din kasi siya kasi kumbaga bata pa lang kayo dapat i-enjoy muna yung buhay. Kumbaga wag madaliin. Maraming salamat po sa inyo. Ano yun? Yung teenage pregnancy kasi is yung issue siya kung saan yung mga kabataan is maaga sila nabubuntis. Ngayon, ano po yung opinion nyo about doon? Ang opinion ko lang dahil sa mga siguro natin masisisi rin ng magulang dahil sa nasa mga kabataan rin yan. Ginugusto nila kung ano mga nangyayari sa kanila. Ang masabi ko lang, damihan nyo pa ang mag-anak. Alam nyo po ba yung teenage pregnancy? Yes. Pag 18 years old below, pag nabuntis na mama ako. Tama po. Ano po yung opinion nyo about po dun sa magang pagbubuntis ng mga kabataan ngayon? Actually, honestly speaking, di ako okay sa ganun eh. Kasi example, yung kapatid ko, nabuntis siya at the age of 15 years old. Yung kanyang body, hindi pa prepared dun sa kanyang panganak. At the same time, financially speaking, hindi sila handa. Kasi pag nagbuntis ka, ito experience lang to
pag nagbuntis ka, you should be prepared financially, mentally, holistic. Financially, mentally, physically, and emotionally. No? So, yung mga kabataan ngayon kapag at the age of 15, 16, 14, 17, at nasa stage lang ng tukso. Kaya maagang nabubuntis. So, dapat hindi dapat. As natanong na lang po, payag po ba kayo sa mga nagsasabing in-normalize po raw yung teenage pregnancy? No, hindi! No! Hindi dapat i-normalize yun. Ayun. At the age of 17, okay lang. It's a blessing. Hindi. Kasi yung preparation bilang isang magulang, hindi sila handa. No? So, para sa akin, hindi. Hindi dapat i-normalize yung ganun. No? Okay ba? Alam niyo po ba ang teenage pregnancy? Opo. Ano pong opinion niyo tungkol dito? Yung opinion ko po tungkol dyan, nakakasira talaga ng buhay ng bata yung teenage pregnancy po at pag-aaral. Payag ka po ba na i-normalize ang maagang pagbubuntis ng kabataan? Ay hindi po, kasi nga po, syempre bata pa, hindi pa nakadevelop yung katawan nila at saka maapektuhan po yung pag-aaral nila. Kaya hindi po ko payag sa pagpapanormalize na. Hi ate, pwede magtanong? Alam niyo po ba ang teenage pregnancy? Ano pong opinion niyo tungkol dito? Para sa akin, hirap maging teenage pregnancy, di ba? Kasi lahat gagastusin mo. Saka kukuha ng gastusin. Tapos mahirap din magbili ng diaper, gatas. Tapos kung ano pa yung kakainin nyo. Ganun.